Imbis na malamig na Pasko, mainit na panahon at tagtuyot pa nga ang posibleng maranasan sa maraming bahagi ng Luzon. Epekto yan ng El Nino ayon sa Pag-asa. Kung saan-saan, alamin natin sa pagtutok ni Mari Zumali. Karaniwang inaasahan kasabay ng pagpasok ng Disyembre ang paglamig din ng panahon. Pero kabaligtaran daw nito ang aasahan sa ilang lalawigan sa Southern Luzon bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. May kakulangan na nga sa tubig ulan, yung bahagi po ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro kinakabit na natin yan sa epekto sa nagaganap na El Nino sa ngayon. Ayon sa Pag-asa, ang drought condition ang pinakamataas na level ng kakulangan sa ulan. Umaabot sa ganitong punto kapag below normal na rainfall condition ang mararanasan sa isang lugar sa loob ng 5 magkakasunod na buwan o di kaya'y 3 magkakasunod na buwan pero way below normal ang pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, way below normal ang rainfall kung ang mahigit 60% na mas mababa sa karaniwan ang dami ng ulan sa isang lugar at below normal kung 20 to 60%. Ang lokal na pamahalaan ng Cavite, pinag-aaralan na raw ang sitwasyon at kung paano nila pinakamainam na matutugunan at maiibsan ng matinding epekto ng drought. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga lokal na pamahalaan ng Batangas at Oriental Mindoro. Posible naman ang dry spell sa 20 lalawigan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon, pati ang Palawan, Misamis Occidental at Tawi-Tawi. Posible ang dry spell kung sa 3 magkakasunod na buwan ay below normal ang rainfall o kaya'y 2 magkasunod na buwang way below normal. Posible naman ang dry conditions sa 7 lugar, kabilang ang Antique sa Visayas, maging ang Metro Manila. Kung may kakulangan sa tubig ulan at yung ating, lalo na kung rainfed yung isang lugar, may kakulangan din sa pabumuo ng mga ulap. No? So ibig sabihin, mas exposed sa sun ang lugar, ibig sabihin nagkakaroon ng domino effect. Mainit na nga, may kakulangan pa sa tubig, ibig sabihin may kainitan yung panahon. Epekto rin daw ng El Nino ang mas kaunting bagyong nabubuo. Base sa pag-aaral kasi, ang bagyo ay isa sa driver ng ating tubig ulan. Sa Luzon area, during this time of the year, about 70%, no, more than up to 70% ang tubig ulan natin ay galing sa bagyo. Kapag magpatuloy ang El Nino, inaasahang makakaranas ng tagtuyot hanggang Mayo na sa susunod na taon. Pero dahil nasa amihan season pa tayo, may mga cold surge o biglaang paglamig pa rin. Posible pa rin pumalo sa 17 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.